Okay na. Magandang gabi po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa mensahe sa awit na ipinagkaloob ni Brother Louie. Ngayon gabi mga kapatid, mga kaibigan, tayo po ay nasa ikawalong gabi na ng ating pag-aaral. Tandaan natin 13 gabi o 12 gabi plus isang araw. So 13 topics po ito. At ngayon ay nakatawid na tayo sa kalahati. So tayo po ay nagagalak sa Diyos sapagkat tayo ay Kanyang binigyan ng patuloy na kalakasan upang patuloy na makita ang Kanyang mabuting kalooban sa bawat isa sa atin. Ang atin pong End Time Bible Prophecy Seminar ay napapanood po sa atin pong buong sanglibutan sapagkat ito po ay naka-live streaming. Kaya doon sa aming mga kaibigan na nanonood at hindi napanood yung iba, pwede niyo pong puntahan sa Pasig Seventh-day Adventist Church Facebook account at doon natin makikita yung mga unang topic sa mga hindi pa nakapanood nung ating series. At itong pinag-aaralan natin mga kaibigan ay hindi lang ito pang teorya, hindi lang pang isipan. Sana ho yung mga matututunan ninyo ay magbigay daan, yung mga bagong information na inyong napakinggan, magbigay daan para sa isang desisyong magtalaga sa Panginoon. Dahil kung anumang mga napakinggan yung katotohanan, na-excite ho kayo at nagandahan ho kayo, pero kung hindi naman kayo nag-decide na italaga ang buhay nyo sa Panginoon, baliwala lahat ng katotohanan yon. So tandaan po natin ang pag-aaral na ito ay paghahanda sa atin bago magwakas ang ating kapanahunan. This End Time Bible Prophecy Seminar ay magdadala sa atin ng iba yung sigla sa ating pagkakilala sa Diyos, sa ating pananampalataya sa Kanya. So titingnan natin mabuti ang pag-aaral na ito, ingatan natin yung mga bagay na atin hong matututunan, may angkop sa atin pong mga buhay. So amin pong patuloy na hinahangad na dito'y magkaroon tayo ng unawa sa nais ng Panginoong Diyos na ating maintindihan bago magwakas ang ating kapanahunan. Itong mga topic natin, dugtong-dugtong po ito since day 1. Yun pong the end from Babylon hanggang yung kagabi, sa ikapitong gabi kagabi na ating tinalakay, yun pong may kinalaman sa paniniwala doon po sa immortality of the soul, na wala pala sa Biblia yon. So ang ating pinag-aaralan sa End Time Bible Prophecy Series ay maaring bago sa pandinig ng mas nakakarami sapagkat ito yung madalas nating sabihin, ang tema po natin ay hindi popular na tema kumpara doon sa mga popular teachings ng karamihang Christian denominations at iba't ibang relihiyon. Bagamat sinasabi natin, ang katotohanan ay hindi popularity. Ang katotohanan, mananatiling katotohanan, popular man yan o hindi. Ngayon, ang katotohanan ito ay magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Kaya hindi nakapagtataka po sa Biblia, sa loob ng 7 gabi na ating natalakay na, may mga tao na hindi alam, karamihan sa kanila. Sabi nga po ng Biblia, ang lahat ng nangananahan sa lupa ay magsisisamba sa dragon at sa hayop. Yun po yung dapat nating ingatan, yung nadadaya ang ating isipan sa mga popular na mga bagay o konsepto na atin pong naririnig. Kaya nga ito'y kaiba, itong ating Bible Seminar, sapagkat ito po yung katotohanang pilit itinatago ni Satanas sa isipan ng marami. Kaya ngayong gabi naman, ang ating pag-uusapang paksa ay may kinalaman sa the truth about hell. Anong sinasabi ng Biblia? Ano yung katotohanan patungkol sa usapin ng impyerno? Kasi may mga taong nag-iisip, maraming mga tao, karamihang mga tao ngayon nag-iisip na ang impyerno na nagliliyab, nag-aapoy, dagat-dagatang apoy, nandito na. Ang sabi ng iba, nasa kailalaliman ng lupa yan. Na yung mga masasamang taong namamatay, diretso na daw agad doon. Tinutusta sila ng napakahabang panahon at yun ay walang katapusan. Isipin nyo yun mga kaibigan. Isang sitwasyon na iniisip ng marami na sa kasalukuyan ang impyerno ay nagliliyab na. Nagliliyab patuloy at yung mga namatay na masasama nandoon. Nahihirapan sila ng walang katapusan. Yan po ay popular na turo at popular na paniniwala sa kasalukuyang panahon.
Yung Biblia ba ay sumasang-ayon sa ganong isipan na ngayon may impyerno na sa kasalukuyan? At yung masasama ba talaga ay nagliliyab na ngayon? Nahihirapan na ba sila sa kasalukuyan sa impyerno ng apoy? Kagabi kung inyong naalaala, sa pagdating ng ating Panginoon, tatawagin yung mga nasa libingan kapwa matuwid at masama. Ito yung nagbibigay sa atin ng hint na yung mga masasama nasa libingan. Yan yung kagabi nating tinalakay patungkol sa immortality of the soul. Yung paniniwala tungkol sa mga namatay. Na yun pala yung mga patay nasa libingan. Wala yung ma-espiritu na buhay pa, yung conscious separate entity. Walang ganun sa Biblia. Sa tinalakay natin kagabi, tayo mismo ang tinutukoy na kaluluwa. Yung sinasabing espiritu na babalik sa Diyos, yun mismo yung hininga na bigay ng Diyos sa panahon na nilikha niya ang tao. Walang sariling kamalayan yun. Yun ay hininga. Yun yung kagabi nating tinalakay. At sa pagdating ni Kristo, yung masama at mabuti, kapwa nasa libingan. Bubuhayin yung mabuti patungo sa buhay na walang hanggan. At ang masama ay patungo sa buhay na pagkapahamak. So ngayon, patuloy nating titingnan ang sinasabing ito ng Biblia sa usapin regarding sa hell. Isa po ang talata na ating bubuksan ngayon sa iniisip ng marami na may impyerno na talaga sa kasalukuyan. Sangayon kasi sa isinulat ni Apostol Pedro sa 2 Pedro 2:4, sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel ng mga kasala ang mga yaon, kundi sila'y ibinulid sa impyerno at kinulong sa mga hukay ng kadiliman upang ilaan sa paghuhukom. Meron ho tayong nabasa at ito ang pinagkukunan ng talata ng maraming naniniwalang may impyerno na. Dahil dito sa ating nabasa, yung mga anghel na nagkasala sa Diyos, sila ay ibinulid sa impyerno. Pag sinabing ibinulid, itinapon sa impyerno, kinulong sa mga hukay ng kadiliman upang ilaan sa paghuhukom. Tama ho, may nabasa tayong impyerno. Kaya titingnan ho natin, yung impyerno bang nabasa natin ay kapareho yan sa ating iniisip na lugar na nagliliyab. Ito yung problema sa mga taong merong tinatawag na preconceived ideas. Pag sinabing preconceived ideas, mga paunang kaalaman na. Ibig sabihin, meron na dati silang isipang narinig at nung nakita sa Bible, yung salitang yon, akala nila yun na mismo yon. Yung apoy na nagliliyab sa kasalukuyan. Ngayon, titingnan po natin dito sa banal na kasulatan kung anong ibig sabihin ng salitang hell o sa wikang Pilipino, impyerno. What does the Bible mean by hell? Ano bang ibig sabihin ng Biblia sa salitang hell or impyerno? Mayroon pong 4 na magkakaibang salita mula sa original na biblical language na naisalin sa salitang English na hell at sa wikang Pilipino ay impyerno. Ilan daw salita makikita sa original na biblical language? 4 na salita mula sa Hebreo at sa Grego na naisalin sa wikang English o Pilipino na hell or impyerno. Yun bang 4 na salita mula sa Hebreo at Grego, kapareho ng iniisip ng mga tao ngayon na nag-aapoy na lugar, nagliliyab na apoy? Tingnan po natin. Ano-ano ba yung 4 na magkakaibang salita mula sa original na salita sa Biblia na Hebreo at Grego? Ito po. Una, Sheol. Number 2, Hades. Number 3, Gehenna. And number 4, Tartarus. Yan po yung 4 na salita. Tandaan nyo po yan mga Bible students at mga nakikinig sa tema ho natin ngayon. Sa mga nanonood sa buong mundo, pakinggan nyo po itong mabuti. Kung kayo po ay nagbabasa ng Hebreo at Grego, mababasa nyo po itong sinasabi ko po sa inyo. So isang salitang Hebreo at 3 salitang Grego na naisaling hell or impyerno. Ano ang mga kahulugan ng mga salitang ito? Una, yung Sheol or Sheol. Ito ay salitang Hebrew na nangangahulugan sa pangkahalatang kahulugan ay death, the state of death, the grave, the dominion of death, and the grave. Pag sinabi palang Sheol,
na naisaling hell or impyerno ay nangangahulugang alin? Kamatayan, libingan, or dominion ng kamatayan at libingan. Yun yung kanyang pakahulugan. Kagaya po nito, babasahin natin sa Genesis chapter 37 verse 35. Ito'y patungkol kay Jacob. Masamang balita ang dumating kay Jacob. Namatay daw yung kanyang anak na si Joseph. Ang nagbigay ng balita ay yung mga anak din niya na nagbenta kay Joseph. Hindi alam ni Jacob. Ang sabi rito, at nagsitindig ang lahat niyang mga anak na lalaki at babae upang siya'y aliwin. Aliwin si Jacob sa kalungkutan. Datapwat tumanggi siyang maaliw. At kanyang sinabi ni Jacob, sapagkat lulusong akong tumatangis sa aking anak hanggang sa Sheol, at tinangisan siya ng kanyang ama. Ano sabi dito ni Jacob sa kanyang kalungkutan nang malaman na namatay na si Joseph? Yun ay gawa-gawang balita ng kanyang mga anak na nagpahamak sa kanilang kapatid. Tatangisan, tumangging maaliw si Jacob, mahal na mahal niya si Joseph. At tatangisan niya si Joseph hanggang saan? Sa Sheol. Ibig sabihin hanggang mamatay si Jacob, tatangisan niya ang kanyang anak na si Joseph. Hindi naman nangangahulugan yan mga kapatid, mga kaibigan, na pupunta si Jacob sa impyerno. Kasi yung salitang Sheol, isa sa salita sa Hebreo na ginamit, isinalin sa salitang hell or impyerno. So nangangahulugan ba na si Jacob pupunta ng impyerno? So ang Sheol nangangahulugang libingan o kamatayan. Dominion of death and grave. So hindi nangangahulugan pag Sheol isang lugar na nag-aapoy. Ito po'y libingan ayon sa banal na kasulatan. Ngayon, pangalawa, Hades. Hades means, ito'y salitang Grego, literally that which is in darkness, hidden, invisible, obscure, and applies to the unseen world or the abode of the dead. Sa madaling salita, pag sinabing Hades, equivalent ito ng salitang Sheol sa Hebreo na nangangahulugan ding libingan, abode of the dead. Kaya nga hidden, invisible, darkness, yan yung lugar ng kamatayan, unang libingan. So pag Hades, hindi nangangahulugang nagliliyab na lugar. Tandaan nyo, ang Hades ay isang salitang Grego na ginamit din na isalin sa salitang hell or impyerno. Hades, it is the Greek equivalent of the Hebrew Sheol and therefore means the grave or the dominion of death and the grave. Pareho lang. Ito ang talata, sabi sa Gawa 2:27. Sapagkat hindi mo iiwan ang kaluluwa ko sa Hades, nititiisin man ang iyong banal na makakita ng kabulukan. Itong sinasabing ito ng apostol na si Pedro ang nagsasalita, quoted ito sa Old Testament, meaning sinipi niya ito sa matandang tipan. Mababasa ito sa Awit 16 verse 10. Ang eksaktong salitang ito na hindi mo iiwan ang kaluluwa ko sa Hades. Nititiisin man ang iyong banal na makakita ng kabulukan. Ito'y patungkol kay Jesus Christ. Patungkol ito sa kamatayan ni Kristo na hindi siya mananatili doon sa Hades. Ang sabi sa verse 31, palibhas ay nakikita na niya ito ay nagsalita tungkol sa pagkabuhay na mag-uli ni Kristo. Ipinaliwanag ni Pedro dito sa New Testament kung anong ibig sabihin ng kanyang binanggit. Hango niya yon sa awit 16:10 patungkol kay Kristo, na siya'y hindi pinabayaan sa Hades ni ang kanyang katawan ay hindi nakakita ng kabulukan. Di ba namatay si Kristo, 3 araw lang nabuhay siya. Nasaan yung kanyang katawan? Sa Hades. Hindi naman nangangahulugan na si Kristo ay napunta ng impyerno nung siya ay namatay, di ba? So ang Hades ay hindi nangangahulugang nagliliyab na lugar. Dahil si Kristo ay napunta rin sa Hades at hindi iniwan yung kanyang bangkay na mabulok dahil 3 araw binuhay siya ayon sa propesiya.
So dalawang salita na yan, mga kaibigan at mga kapatid. Sheol at Hades na isaling hell or impyerno, hindi nangangahulugang lugar na nag-aapoy, kundi libingan. Ganyan ang paggagamit ng Biblia. Hindi ko kinakailangan lumagpas tayo sa gustong sabihin ng Biblia. Dahil pag lumagpas tayo, yun ay haka-haka na ng tao. Ang tawag doon, speculations. You are guilty of speculations, mga haka-haka, kung hindi natin panghawakan kung ano yung tunay na nilalaman ng sinasabi ng Biblia. Si Jacob, hindi napunta ng impyerno. Si Jesus, lalong hindi napunta ng impyerno. Ang ibig sabihin, libingan. Isa pa. Isa pang salita sa Grego, ang tawag, gena. Ano ba itong gena? Ito po yung sinabi ni Kristo, pakinggan nyo. Matthew chapter 5, verse 22. Ito ay analogy, comparison nito doon sa gena at sa future na hell. Ang sabi rito, at ang sino mang magsabi, ulul ka, ay mapapasapanganib sa impyerno ng apoy. Yung salitang impyerno dyan, or hell, ay galing sa Gregong salitang gena. Pag sinabing gena, yan po yung equivalent sa salitang Hebreo na gahinom. Pag sinabing gahinom, yan yung sa wikang Pilipino ang libis ng mga anak ni Hinom. Or sa English, the valley of the sons of Hinnom. Pinaigsi sa Hebreo, gahinom. Meaning to say, ang gena sa Greek or gahinom sa Hebreo, isang lugar. Anong lugar itong gena na ginamit ni Kristo na comparison sa future na hell? Meaning, nung binabanggit ito ni Kristo, wala pa yung lugar na literal na nag-aapoy na sinusunog yung masasama. Kundi ang tinutukoy niya isang lugar na gena. Ito pang isang talata. Matthew 5:29. At kung ang kanan mong mata ay nakapagpapatisod sa iyo, ay dukitin mo at iyong itapon. Sapagkat may mapapakinabang ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan at huwag ang buong katawan mo ay mabulid sa impyerno. Gena ang ginamit din dyan. Ulitin ko, ito ay analogy ni Jesus Christ, itong gena na ito, itong lugar na ito, analogy niya tungkol sa future na hellfire. Meaning wala pa yung impyernong lugar na nag-aapoy. Analogy ito, pagkukumpara niya sa future hellfire. Tingnan niyo po ito. Ang Gehenna, or Gena, or Gahinom, applies literally to the valley of Gehenna, malapit sa Jerusalem, where in Christ's day, all kinds of refuse were cast, including the carcasses of beasts and the unburied bodies of criminals. Ito palang Gena, mga kaibigan, mga kapatid, ay isang lugar sa southwest ng Jerusalem. Ang Gena na yan ay isang lugar na pinagtatapunan ng mga bangkay ng hayop. At maging nung mga bangkay ng mga kriminal na walang nagkiklaim, dyan tinatapon. At yung Gena na yan, continuous nilalagyan ng yung sulfur para tuloy-tuloy na mag-apoy yung lugar, masunog yung mga bangkay doon. Merong historical record ang Bible, bakit ganun yung sitwasyon ng Gena na nasa timog kanlurang bahagi ng Jerusalem. Merong historical background yan. Kasi ang Gehenna or Valley of Hinnom na nakasulat sa Old Testament, diyan ginagawa yung karumaldumal na gawain noon ng mga Hudyo sa pangunguna ng kanilang hari na sunugin ang kanilang mga anak na lalaki at babae, hinahandog sa kanilang Diyos-Diyosan na si Molech. Pinapaigsi ko na lang ang information, mababasa nyo sa 2 Chronicles chapter 28 verse 3 at sa iba pang mga talata ng Biblia. Ano? Yung mga Hudyo sinusunog, hinahandog yung kanilang mga anak na lalaki at babae sa Diyos-Diyosang si Molech? Yes. Yan ang historical background yan. Ang lugar na yun ang tawag ang libis ng anak ni Hinnom or Valley of the Sons of Hinnom or Gahinom sa Hebreo at pinaigsing Gena or Gehenna sa Greek. Merong karumaldumal na pangyayari doon. Kaya nga ito ang sabi ni Propeta Jeremias,
At kanilang itinayo ang mga mataas na dako ng topet na nasa libis ng mga anak ni Hinom. Yan na yung Gihinom na Gena na kinote ni Kristo, libis ng mga anak ni Hinom, upang sunugin ang kanilang mga anak na lalaki at babae sa apoy na hindi ko iniuutos o pumasok man sa aking pag-iisip. Nakita niyo po yung karumal-dumal na ginagawa ng mga backslide na mga Hudyo? Kaya ang lugar, ang tawag doon, Valley of the Sons of Hinnom or Gena or Gahinnom. Yun yung tinutukoy ni Kristong lugar na laging nag-aapoy. Yun yung comparison niya, yung analogy niya sa future hellfire na hindi mapipigil yung apoy hanggat may sinusunog. Ito po, pakinggan nyo sa pagkasalin sa Complete Word Study Bible, Jeremiah 7:31, and they have built the high places of Topheth, which is in the valley of the son of Hinnom, to burn their sons and their daughters in the fire. And verse 32, kaya't narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na hindi na siya tatawaging Topheth o ang libis ng anak ni Hinnoman, kundi ang libis ng patayan. Sapagkat sila'y mga glilibing sa Tophet hanggang sa mawala ng dakong mapaglilibingan. Yun yung kwento ng Gehenna. Sinumpa ng Diyos yung lugar na yon. At doon nga sinusunog yung mga bangkay ng hayop o yung mga kriminal na wala nang nagkiklaim. Laging nag-aapo yung Gehinnom na yon na nasa timog kanluran ng Jerusalem. Yan yung kwento, sinumpa ng Diyos yan hanggang sa mawalan ng dakong mapaglilibingan. Ang tawag na doon, the Valley of Slaughter, ang libis ng patayan. So yun yung tinutukoy ni Kristo na Gena. Hindi literal na sa kasalukuyan may isang malawak at dagat-dagatang lugar na nag-aapoy na sinusunog yung masasama. Hindi pala yun ang tinutukoy ng salitang Gena. So pangatlong salita na yon. Ang Hebrew isa, Sheol. Sa Grego, Hades, pangatlo, Gehenna. So, sa tatlong yon, wala pa tayong nakitang definition na isang lugar na dagat-dagatang apoy na may sinusunog na masama. Hindi yon ang sinasabi ng Biblia. At panghuli, ito yung pangapat na salita sa Biblia. Itong binabanggit sa nabasa natin kanina sa 2 Pedro 2:4 na yung mga anghel ibinulid sa impyerno. Ang original na salita nun sa Grego ay hindi Hades, hindi Gehenna, kundi Tartarus. Yun yung salitang impyerno na doon ibinulid yung mga anghel at inilalaan sa paghukom. So anong ibig sabihin ng Tartarus naman? It refers to the place of banishment of evil angels and evidently means the regions of space. Nung sinasabi ni Pedro na ibinulid sa Tartarus, na isaling hell or impyerno, yun pala ang ibig sabihin nun, regions of space. Meaning, yung mga angel na lumaban sa Diyos sa pangunguna ni Satan, inilabas sila mula sa langit at yung lugar na yon, etong regions of space, etong kalawakan natin, ang tawag dito, Tartarus. So ano pala yung ibig sabihin na isaling impyerno? Ito yon, regions of space. Hindi nag-aapo yung ating mga kalawakan na yan. Yan ang tinutukoy na nandyan yung mga evil angels. Meaning sarado na ang pinto nila sa langit. Kaya dito sila pagala-gala sa Tartarus. Inilalaan sila sa panahon ng paghuhukom. So 4 na salita lang yan sa original na salitang ginamit sa Biblia na isaling hell or impyerno na hindi kailanman nagbigay ng kahulugan na yan ay lugar ng dagat-dagatang apoy sa kasalukuyan. Walang ganun sa Biblia. So nakita natin yung original biblical language. Ngayon, sundan natin ang sinasabi ng Biblia regarding sa future pa na hellfire. Wala pa ngayon. Darating pa lang. Yung mga masasama, wala pang sinusunog dyan sa impyerno ngayon. Ngayon, ang tanong dito, why is the fiery hell of the Bible necessary? Bakit kailangan yung impyernong apoy? Bakit kinakailangan pa yan sa future? Bakit pa kailangan yan? Ang sabi sa unang Juan 3:8, ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala ang dyablo. Sa bagay na ito, inahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng dyablo. Ang future hellfire ay para yan sa dyablo.
para doon sa gumagawa at ayaw bumitaw sa kasamaan na kanilang ginagawa. Ang Diyos ay Diyos na mamumugnaw. Hiwalay ang Diyos sa kasalanan. Pag pinili mong kapitan yung kasalanan, walang magagawa ang Diyos kundi mapugnaw ka talaga dahil ang Diyos ay apoy na namumugnaw. At kinakailangan ng hellfire upang wasakin ang dyablo at ang kanyang mga gawa. Papaano ngayon? Sabi ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Ang tanong, papaano magtatagpo ang pag-ibig at hustisya ng Diyos? Di ba sabi ng Bible, God is love. Ang nature niya ay pag-ibig. Papaanong mangyayari na mayroong susunugin sa apoy na mga nilikha ng Diyos? Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Kaya tuloy, may mga Christian preachers na sumulat ng ilang mga libro patungkol sa bago nilang pananaw. Innovative understanding of the Bible. Gumawa sila ng bagong paglikha. Ang isa sa sumikat na nagbenta ng libro ay si Rob Bell. Rob Bell. Ang libro niya ay Love Wins. Ang pag-ibig ay nananaig. Lumabas yan 2011 at ang laman ng libro niya nagsasabi, hindi naman talaga totoo yung impyerno. Walang impyerno, panakot lang yan ng Diyos. Kita nyo? Christian preacher, pero hindi naniniwalang may future hellfire. So ang tanong, paano nga magtatagpo ang pag-ibig at hustisya ng Diyos? Sabi sa awit 85:10, kaawaan at katotohanan ay nagsalubong, katwiran at kapayapaan ay naghalikan. Sa Diyos ho, ang mercy at ang truth, nagsasalubong yan. Hindi yun magkahiwalay. Ang Diyos ay pag-ibig, at the same time, meron siyang justice o hustisya. Ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan. Ang Diyos ay Diyos ng katwiran. Hindi ho yan magkalaban. Sila'y nagkahalikan. Yan po yung figure of speech na ginagamit ng Biblia. So ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig at meron siyang ilalapat na justice para ma-preserve niya ang universe. Tatlong bagay na dapat nating pag-isipan. Una, walang dinadalang sino man ang Diyos sa impyerno. Yan ang dapat nating tandaan. Walang dinadalang sino man ang Diyos sa impyerno. Ito kasi ang panakot ng marami. Pag masama ka, dadalhin ka ng Diyos sa impyerno, no? Walang dinadalang tao ang Diyos sa impyerno. Bakit natin nasabi yan? Pakinggan nyo ang unang Timoteo 2:4. Na siyang may ibig yung Diyos. Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Ano daw? Ang gusto ng Diyos, lahat maligtas. Kaya nga sabi naman ni Pedro, 2 Pedro 3:9, hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi lahat ay magsipagsisi. Kaya hindi pa dumarating ang ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang anak, gusto niya ang lahat magsisi. Ang Diyos ay mapagpahinuhod. Ibig sabihin mapagpasensya. Ayaw niyang mapahamak sino man. Kahit isa, ayaw niyang may mapahamak. Gusto niya lahat magsipagsisi. Kaya nga, meron siyang panawagan, choice. Deuteronomio 30:19. Ito yung kapangyarihang binigay niya sa kanyang mga nilikha. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa, kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Ang sabi po rito ng Diyos, ito yung kapangyarihang binigay niya sa kanyang mga nilikha. Sabi ng Diyos, narito ang buhay, narito ang kamatayan, narito ang pagpapala, narito ang sumpa, datapwat piliin mo ang buhay. Yan ang kapangyarihang binigay ng Diyos sa atin. Meaning to say, nasa ating desisyon kung tayo'y mapapahamak o hindi. Wala sa Diyos yon. Pero ang gusto ng Diyos, piliin mo ang daan ng buhay.
Meaning to say, ilagak mo ang buhay mo sa Kanya, italaga ang buhay mo sa Kanya, at tutulungan ka ng Diyos para makalakad sa landas ng buhay. Dahil dalawa lang ang pagpipilian ng tao, buhay, kamatayan, pagpapala, sumpa, ngunit piliin mo ang buhay. Walang dinadalang tao ang Diyos sa impyerno. Ikaw ang nagdadala ng sarili mo sa impyerno. Choice ng tao kung siya'y mapahamak, hindi gusto ng Diyos yon. Kaya ang Diyos patuloy na nananawagan sa kanyang mga anak. Sa pamamagitan ng end-time Bible prophecy, ang gusto ng Diyos, pumasok ka sa kanyang kaharian. Sa kahariang dala ng kanyang anak na si Kristo. Inilaan niya sa atin yun libre, walang bayad. Ang kailangan mo magtalaga lang, isuko ang buhay mo sa Kanya. Hindi nagtatapos sa theory na alam mo ang katotohanan, nagala ka, na-excite ka, maganda, narinig ko ang topic, ayos. Pero hindi ka nagtalaga sa Diyos, baliwala lahat ng narinig mo. Ang pinag-uusapan natin dito, experiential knowledge. Yung karanasan mo sa Diyos. Kaya naalala nyo yung mga unang gabi ng ating paksa. Bagamat yung mga tao ay nangangaral sa pangalan ni Kristo, nagpapalayas ng demonyo, gumagawa ng milagro, ang sabi ni Kristo, magsilayo kayo sa akin, hindi ko kayo nangakilala. Hindi garantiya na mangangaral ka ni Kristo, nagpapalayas ka ng demonyo, o gumagawa ka ng milagro, ay tatanggapin ka na sa langit. Sabi mismo ni Kristo, hindi ang bawat nagsasabi, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ang pagsunod sa kanyang kautusan, tanda na iniibig mo ang Diyos. At yan ang sinasabi rito, piliin mo ang buhay. Pag pinili mo ang buhay, nandyan ang pagpapala. Yan ang ating kapangyarihan na binigay ng Diyos. The freedom to choose. Free will. So doon sa punto ng sinabi natin sa una, walang dinadalang sino man ang Diyos sa impyerno. Ikaw ang pumipili kung saan ka pupunta. Yan ang katotohanan, kaibigang nanonood at nakikinig. Sabi sa Ezekiel 33:11, sabihin mo sa kanila, buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos. Wala akong kasayahan sa kamatayan ng masama. Narinig ho ninyo yan, mga kaibigan? Ang Diyos hindi masaya kahit masama ang mamatay. Ayaw niya ngang may mamatay na masama. Hindi siya masaya. Tayo, tuwan-tuwa tayo pag may masamang napapahamak, di ba? Hindi pa nga napapahamak, gusto nating mapahamak na kasi masama. Ganon katindi ang pag-ibig ng Diyos. Maging kamatayan ng masama, hindi siya masaya. Ang sabi niya, kundi ang masama ay humiwalay sa kanyang lakad at mabuhay. Manumbalik kayo na mula sa inyong masasamang lakad, sapagkat bakit kayo mga mamatay, o sambahayan ni Israel? Yan ang yearning ng Diyos. Yan ang marubdob na damdamin niya. Bakit kayo mamamatay? Sayang, ayaw ko kayong mamatay. Ang gusto ng Diyos, manumbalik kayo. Manumbalik kayo. Bakit kayo mamamatay? Yan ang result ng pagpili ng tao. Narito ang buhay, narito ang kamatayan, narito ang pagpapala, narito ang sumpa. Ngunit piliin mo ang buhay. Bakit kayo kinakailangang mapahamak? So sino ang nagdadala sa tao sa kapahamakan at impyerno? Tao mismo, hindi ang Diyos. Yan ang dapat nating makita sa pag-aaral na ito. Pangalawang punto, ang hindi pagkakaloob ng Diyos ng buhay na walang hanggan sa masasama ay kabutihan ng Diyos sa kanila. Ulitin ko. Ang hindi pagkakaloob ng Diyos ng buhay na walang hanggan sa masama ay kabutihan ng Diyos sa kanila. O hindi na nga binigyan, Brother Melvin, ang buhay na walang hanggan, kabutihan pa rin ng Diyos sa kanila. Yes! Bakit kabutihan ng Diyos sa kanila? Pansinin niyo, mga kaibigan, ng logic. Kung ang tao, wag na lang sa tao, ibigyan natin ng comparison at analogy, yung isang mikrobyo. Ang mikrobyo ba masaya na lumagay siya doon sa sikat ng araw? Of course not. Mamamatay ang mikrobyo sa sikat ng araw. Hindi masaya ang mikrobyo na lumagay sa lugar na kung saan nasisikatan ng araw.
Meaning to say, ang tao kung ayaw sa Diyos, hindi nga siya magiging masaya doon sa lugar na yon. Bakit siya pipilitin ng Diyos na ilagay sa isang lugar na hindi siya magiging masaya? Pakinggan niyo, sabi sa Kawikaan 8:36, Ngunit siyang nagkakasala laban sa akin, ay nagliligaw ng kaniyang sariling kaluluwa. Silang lahat na nangagtatanim sa akin ay nagsisiibig sa kamatayan. Ibig sabihin, yung silang lahat na nangagtatanim, yung mga nagagalit sa Diyos, ang iniibig nila ay alin? Kamatayan. Kaya ang kabutihan pa rin ng Diyos kung hindi sila bigyan ng buhay na walang hanggan. Kasi ayaw nga nila sa Diyos. Hindi sila masaya na malantad sa liwanag ng Diyos. Katulad ng isang bakterya na ayaw malantad sa liwanag dahil siya ay mapapahamak. Ang sabi pa rito, Apokalipsis 22:11, ang liko ay magpapakaliko pa, at ang marumi ay magpakarumi pa, at ang matuwid ay magpakamatuwid pa, at ang banal ay magpakabanal pa. Yung liko ay tuloy-tuloy ang pagiging liko niyan. Yung marumi, tuloy-tuloy ang pagpapakarumi niyan. Dahil hindi sila masaya na kasama ang Diyos. So kung bakit hindi sila mabigyan ng buhay na walang hanggan, dahil nga hindi sila masaya na kasama ang Diyos. Tingnan pa natin yung pangatlong punto. Ang hindi pagkakaloob ng Diyos ng buhay na walang hanggan sa masasama ay kabutihan ng Diyos sa sansinukob. Ang kanina sa number 2, ang hindi pagkakaloob ng Diyos ng buhay na walang hanggan sa masama, ay kabutihan pa rin niya doon sa masama. Dahil hindi masaya yung masama eh. Sa pangatlong punto, ang hindi pagkakaloob ng Diyos ng buhay na walang hanggan sa masasama, ay kabutihan ng Diyos sa universe. Bigyan natin ng isang talata ng sinasabi sa Biblia. Isaiah 26 verse 10. Magpakita man ng awa sa masama, hindi rin siya matututo ng katuwiran. Sa lupain ng katuwiran ay gagawa siyang may kamalian at hindi niya mapapansin ang kamahalan ng Panginoon. Nakita natin yung hypothetical situation. This is hypothetical, yung sinulat na ito ni Isaias. Meaning to say, hindi pwedeng mangyari. For the sake of discussion or for the sake of example, sinabi niya ito, na magpakita man ng awa sa masama. Let's say for example, yung masama pinilit ng Diyos, dinala sa langit sa kaligtasan. Sa lupain ng katuwiran, gagawa pa rin siyang may kamalian at hindi niya mapapansin ang kamahalan ng Panginoon. Nakita niyo yan mga kaibigan, mga kapatid? Kaya kabutihan ng Diyos sa kanila at kabutihan sa sansinukob. Dahil kapag may masamang pinilit dalhin sa langit, babalik uli ang tao sa dating malalang sitwasyon. So parang isang halimbawa lang, for example, yung isang tao may sakit na gangrena. Yung gangrena, yun po yung malubhang sakit na kumakain ng laman. Okay? Nadiscovery ng doktor na si Juan de la Cruz may gangrena sa paa. At ang payo ng doktor, putulin natin yung paa mo para hindi kumalat at kainin ang buo mong katawan. Sasabihin ba nung pasyente, Doktor, ang lupit mo naman. Puputulin mo ang paa ko. Nakita niyo yung punto mga kaibigan, mga kapatid? Kakainin ang buong katawan mo ng gangrena. At bago mangyari yun, yung paa mo putulin agad para hindi kumalat ang mikrobyo. Ganon ang Diyos sa sansinukob. Ayaw niya na pag may isang mikrobyo yung nakapasok, lalala at babalik uli tayo sa masamang kalagayan. Kaya ito po ang sinasabi sa Isaiah 26:10, magpakita man ng awa sa masama, sa lupain ng katwiran ay hindi rin siya matututo. Sa lupain ng katwiran gagawa siyang may kamalian at hindi niya mapapansin ang kamahalan ng Panginoon. Meron na bang impyerno sa kasalukuyan? Kanina natin sinabi, wala pa. Ngunit ito ang future fire hell na binanggit na rin ni Kristo sa Matthew chapter 13 verse 40. Kung paano ang pagtipon sa mga pangsirang damo at pagsunog sa apoy, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanglibutan. Itinulad naman dito yung pagtipon sa pangsirang damo. Susunugin kailan? Sa katapusan pa ng sanglibutan. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at kanilang titipunin sa labas ng kanyang kaharian ang lahat
ng mga bagay na nakakapagpapatisod at ang mga nagsisigawa ng katampalasanan at sila'y igagatong sa kalan ng apoy. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. Kailan yan? Sa future pa. Wala pa ngayon. Mangyayari pa lang. Kaya sinabi rin ni Pedro, 2 Pedro 3:7, ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayon ding salita ay iningatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga masama. Yung salitang itinataan, sa ibang salin, sa English, ang nakalagay, reserve. Kasi wala pa nga. Reserve unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men. So yung impyernong apoy, wala pa. Sa future pa. Walang nagliliyab ngayon na impyernong isang lugar na sinusunog na ang mga masasama. Wala pa. Ang mga masasama nasa libingan, magkakasama sila ng mga mabuting mga namatay. Wala pang impyernong nagliliyab sa kasalukuyan. Saan makikita ang impyerno? Di ba sa katapusan ng sanglibutan, pero saan makikita? Saang lugar? Ang sabi ng iba, may narinig daw yung mga naghuhukay sa ilalim ng lupa na mga naghihirap na mga boses na tumatagoy, nasa ilalim daw ng lupa yung impyerno. Siguro yung mga naghukay na yun, nananaginip. Ibang klase kasi yung lalim ng lupa na hinuhukay nila doon. Sa Biblia, walang ganon. Wala sa ilalim ng lupa. Pakinggan nyo kung saan makikita ang impyerno. Pagdating ng ating Panginoon, kasama ng bayang banal, at nangagsipanhig sila sa kalaparan ng lupa at kinubkob ang kampamento ng mga banal at ang bayang iniibig. Revelation 20 verse 9. Si Satanas sa kanyang pangunguna, papalibutan nila ang bayang banal, ang bagong Jerusalem. Papaligiran nila, gusto nilang agawin ang bagong Jerusalem. Can you imagine? Ang bagong Jerusalem, ang kaligtasan, libre, kaloob, gift, walang bayad. Binibigay sa mga masasamang ito. Tayo rin mga masasama. Binago lang tayo ng biyaya ng Diyos. Libre yung pagbabago. Ayaw nilang tanggapin itong mga masasamang ito. Yung libre. Gusto nilang pasukin ang bayang banal, puwersahan. Isipin nyo yung irony, ano? Nung binibigay na libre, ayaw. Pero nung nandyan niya, papasukin ng puwersahan. Isipin nyo yan? Talagang masama. Ang masama, magpapakasama. Liko, magpapakaliko. Marumi, magpapakarumi. Ganon sila karumi. Nung binibigay na libre, nandyan ang lahat ng pagkakataon, ayaw. Nung nandyan at bumaba na gusto, pasukin, puwersahan. Nung nangangaral ang mga lingkod ng Diyos, ayaw pakinggan. Darating ang panahon, sabi sa Amos 8:11-12, na magkakaroon ng kagutom. Kagutom hindi sa tinapay, kundi sa salita ng Diyos, at saka naman maghahanap ang mga tao at mapakinggan ang salita ng Diyos, ngunit hindi na nila masusumpungan. Yes, darating ang panahong yon. Propesiya sa Amos 8:11-12, na magkakaroon ng famine, kasalatan, kagutom sa buong mundo sa salita ng Diyos. Ngunit huli na ang lahat. Bakit ganun ang tao? Kung kailan nandyan, babaliwalain. Kung wala na, tsaka hanap-hanapin. Ngayon po, pwersahin nilang pasukin ang bayang banal. At ang sabi sa verse 9 ng chapter 20, at bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y nasupok. Ayan. Diyan yung impyerno. Saan yung impyerno? Dito rin sa ating sanglibutan. Pagdating ng ating Panginoon at maigawad na niya yung kanyang paghatol, yung mga masasama, bababaan ng apoy, hindi galing dito sa lupa ang apoy galing sa langit. Bumaba ang apoy mula saan? Anong sabi ng Biblia? Mula sa langit. So walang impyerno sa ilalim ng lupa, nasa langit pa yung apoy, naka-reserve. Sabi ng apostol na si Pedro, naka-reserve para sa masama, itinataan sa araw ng paghuhukom. So saang lugar mangyayari ng impyerno sa future? Dito rin sa ating sanglibutan. Sapagkat ang apoy na yon, lilinis ng lahat ng mga bakas ng kasalanan sa ating sanglibutan. Babaguhin ang ating planetang Earth sa pamamagitan ng apoy na galing sa langit. So yung future hellfire,
manggagaling ang apoy sa langit at itong mundo, ito mismo ang susunugin ng apoy na yon. So, ang tanong na kasunod, gaano naman katagal mag-aapoy ang impyerno? Di ba ang popular beliefs, yung impyerno daw, wala kang katapusan tutustahin dyan. Ang lupit walang katapusan. Nagkaroon ka ng walang hanggang buhay sa apoy. Imagine niyo po yun. Ito ang sagot ng Biblia. Malakias 4:1 at patuloy. Sapagkat narito ang araw ay dumarating na nagniningas na parang hurno, at ang lahat na palalo, at ang lahat na nagsisigawan ng kasamaan, magiging parang dayami. At ang araw na dumarating ay susunog sa kanila, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Stop muna tayo rito. Ikinumpara yung mga masasama sa dayami. Naintindihan naman natin kung anong ibig sabihin ng dayami. Di ba? Nakakita naman tayo kung paano nasusunog ang dayami at mabilis ang pagkasunog ng dayami. Ang dayami nga, pag sinindihan mo ng konting apoy, bilis kumalat yan at mabilis masupok. Ikinumpara ang masasama sa dayami. Ang dayami hindi nag-aapoy magpakailanman. Ang dayami pag naging abo, wala na rin yung apoy. Tuloy natin. Na ano pa't hindi mag-iiwan sa kanila ng kahit ugat ni sangaman, at inyong yayapakan ng masasama sapagkat sila'y magiging, anong sabi dyan? Abo sa ilalim ng mga talampakan ng inyong mga paa sa kaarawan na aking gawin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. So ang mga masasama magiging abo. Itinulad saan? Dayami. Sa isang iglap, magiging abo ang masasama. Yan ang sabi ng Biblia. Hindi sabi ni Brother Melvin ng Seventh-day Adventist yan. Sabi ng Panginoong Diyos. So tanggalin nyo na sa isipan nyo ang impyerno in the near future na walang katapusang susunugin ang mga masasama. Wala akong ganun sa Biblia. So ano ang ibig sabihin ng salitang magpakailanman o walang hanggan? Brother Melvin, baka nagkakamali ka kasi sa Biblia ang apoy walang hanggan. Magpakailanman ang sabi doon. Titingnan natin. Sabi sa Apokalipsis 20:10, ito yung karugtong kanina ng 9, na pagbaba ng apoy galing sa langit, sila'y masusupok, at ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta, at sila'y pahihirapan araw at gabi, kailanman. O ayan, eternal torment yan. Sabi nila. Yan ang problema kapag hindi natin tinitingnan yung mismong pakahulugan ng Biblia at ating kukunin yung sarili nating pakahulugan. Let the Bible interpret itself. Hayaan natin ang Biblia ang magpaliwanag sa kanyang sarili. Yes, maging si Satanas o ang diablo susunugin sa apoy. Hindi totoo ang isipan na si Satanas ay nagbabantay sa impyerno ng apoy at siya'y lumalangoy sa apoy tuwan-tuwa habang kinakalaykay daw yung mga masasamang kaluluwa na tumatakas sa init ng apoy. Si Satanas masusunog sa apoy. Paano mangyayari, Brother Melvin, na masusunog siya sa apoy? Espiritu siya. Ay hindi siya talaga masusunog ng apoy kung yung apoy galing sa atin. Ang apoy ay galing saan? Sa langit. Apoy ng Diyos po yun. So wag nating problemahin kung paano masunog yung Espiritu. Masusunog si Satanas doon. Magtatapos ang kanyang kapangyarihan. Ibubulid siya sa dagat-dagatang apoy. Sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailanman, kasama ng mga masasamang ayaw sa libre na kaligtasan na alok ng Diyos. Pero paano natin ma-reconcile? Forever, eternal. Walang katapusang susunugin, sabi ng Biblia. Tingnan nyo kung paano ginagamit yung salitang magpakailanman, yung eternal, kung paano ginagamit sa Biblia. Isang example sa Judas 7. Gayon din ang Sodoma at Gomora. At ang mga bayang nasa palibot ng mga ito na dahil sa pagpapakabuyo sa pakikiapid at sa pagsunod sa ibang laman, ay inilagay na pinakahalimbawa na sila'y nagbabata ng parusang apoy na walang hanggan. Yung Sodoma at Gomora, sinunog ng Diyos ng alin? Apoy na walang hanggan. Ngayon, ang Sodoma at Gomora ba nagliliyab pa dahil ginamit ay apoy na walang hanggan? Wala na. Actually, hindi nga alam ng mga tao kung saan ngayon ang Sodoma at Gomora.
Pero ginamitan siya ng alin? Apoy na walang hanggan. Pag sinabing walang hanggan, walang katapusan, sa kanyang direktang kahulugan. Pero ang Biblia ho, may sariling context kung bakit ito ginagamit. Ito pa, dagdagan pa natin. Ikalawang Pedro 2:6, at pinarusahan niya ng pagkalipol ang bayan ng Sodoma at Gomora na pinapaging, ano sabi? Abo nang maging halimbawa sa mga nagsisipamuhay na masama. Kita nyo, naging abo, pero ang ginamit na apoy na walang hanggan. Ganito kasi yun mga kapatid, mga kaibigan at sa mga nanonood sa atin sa internet. Ang salitang walang hanggan ay galing sa Grekong salitang aionion, walang hanggan. Ang salitang walang hanggan or aionion, depende po sa pinagkakapitan. Kapag ang walang hanggan ay ikinapit sa mga mortal, tayo po mga mortal, ang walang hanggan may katapusan. Pag ang walang hanggan ikinapit sa mga bagay, sa mga kahoy, sa mga nagliliyab na bagay, may katapusan yan. Pero kapag ang walang hanggan ay ikinapit sa Diyos, literal dahil ang Diyos walang katapusan. So meaning to say, ang salitang walang hanggan depende sa pinagkakapitan. Pag ikinapit sa bagay, tao o mga bagay sa sanlibutan, may katapusan kapag nakain na ng apoy yung kanyang kinakain. Kaya ang Sodoma at Gomora ay naging abo. Bagamat ginamit sa kanya ay apoy na walang hanggan. Pag natapos ng kainin ng apoy yung kanyang sinusunog, tapos na rin yung walang hanggang apoy. Meaning to say, ang apoy hindi matatapos hanggat meron pa siyang sinusunog. Yun ang paggagamit ng Biblia. Okay, isa pang halimbawa. Ito naman ay sa Exodo 21:6. Ang salita naman gagamitin, magpakailanman. Para mga synonym Walang hanggan, magpakailanman. Pakinggan niyo po ang paggagamit ng Biblia ng salitang magpakailanman. Exodo 21:6, kung magkagayoy, dadalhin siya ng kanyang Panginoon sa Diyos at dadalhin siya sa pinto o sa haligi ng pinto at bubutasan ng kanyang Panginoon. Bubutasan ng kanyang Panginoon. Ito po ay bilang backgrounder, ito po ay batas patungkol doon sa alipin o servant. Yung Lord o yung kanyang amo, dadalhin siya sa kanyang Panginoon. Dadalhin siya sa pinto ng kanyang Panginoon, sa haligi ng pinto. Bubutasan ng kanyang Panginoon ang kanyang tainga ng isang pambutas at paglilingkuran ng alipin, paglilingkuran niya siya, yung kanyang Panginoon, magpakailanman. Nakita niyo yan mga kapatid? Yung servant, meron silang ritual na ginagawa, yung servant, bubutasan yung kanyang tainga at yung servant na yon tanda na meron siyang Panginoon na kanyang paglilingkuran at maglilingkod siya sa kanyang amo. Anong gamit ng Biblia? Magpakailanman. Yung alipin ba na yun mabubuhay ng magpakailanman? Of course not. Meaning to say, ginagamit yung sa Biblia yung salitang magpakailanman hanggat nabubuhay ang tawag doon magpakailanman. Magpakailanman siyang maglilingkod sa kanyang amo hanggat siya'y nabubuhay. Ang salitang magpakailanman natatapos kapag yung tao namatay na. So nakita ninyo kung paano ginagamit ng Biblia yung walang hanggan at magpakailanman? May katapusan. Okay? Isa pa. Sa unang Samuel 1:22, ito ay patungkol kay Ana. Ngunit si Ana ay hindi umahon sapagkat sinabi niya sa kanyang asawa, hindi ako aahon hanggang sa ang batay mahiwalay sa suso. At kung magkagayoy aking dadalin siya upang siya'y pakita sa harap ng Panginoon at tumahan doon magpakailanman. Ito ay patungkol kay Ana at sa kanyang anak na itinalaga sa Panginoon. Sino yung anak ni Ana? Si Samuel, na naging propetang Samuel. Mula pagkabata, matapos mahiwalay sa suso, siya ay dinala na bata pa sa templo para maglingkod at tumira doon. Anong sabi? Hanggang kailan? Magpakailanman. Si Samuel ba nabuhay magpakailanman? Hindi, patay na nga si propetang Samuel. Tagal-tagal na, ilang libong taon na. So meaning to say, ang salitang magpakailanman, kagaya kanina sa ginamit, ay may katapusan hanggat buhay. Tuloy-tuloy. Pero pag namatay na, tapos na rin yung magpakailanman. Nakita ho ninyo?
hindi popular na turo, pero ito'y katotohanan. Yan kasi ang sabi ng Biblia. Ngayon, bakit kailangan talikuran? Ito ngayon ang tanong sa bawat isa sa atin. Bakit kailangang talikuran ang doktrina na walang hanggang pagsunog sa apoy? Bakit kailangan bitawan natin yung paniniwala na walang katapusang sinusunog sa apoy ang masasama? Isa-isahin natin. Una, it contradicts the Bible. Nilalabanan nito ang turo ng Biblia. Pangalawa, it is a monstrous perversion of justice. Ito'y makahalimaw na paglalapat ng hustisya. Hindi ito tamang hustisya. Can you imagine, kunyari, naging masama ka sa loob ng 30 years, tapos pahihirapan ka ng apoy, walang katapusan? Di makahalimaw. Makahalimaw na paraan ng hustisya yan. Pangatlo, it makes God into a find. Ibig sabihin, ang Diyos napakalupit. 30 years ka lang nabuhay na masama, tapos walang katapusan kang pahihirapan, ang lupit ng Diyos na yan. So yan ang turo kasi ni Satanas. Ang Diyos malupit, ang Diyos masama. Kaya itinuturo niya yung doktrinang parusang apoy na walang katapusan. Dahil si Satanas mismo ang malupit, hindi ang Diyos. Pangapat, it makes sin immortal. Kita nyo, yung kasalanan ay walang katapusan. Sino ba ang immortal? Sino bang pagkakalooban ng buhay na walang katapusan? Hindi ba yung mga sumusunod lamang sa Diyos? Yes. Ang buhay na walang hanggan ay para sa mga nais paglingkuran ng Diyos. Ang buhay na walang hanggan ay hindi para sa mga masasama. Ang immortal, gaya ng ating pinag-aralan kagabi, ang immortality o kawalang kamatayan ay para sa mga tumanggap kay Kristo at hindi para sa masama. Kung maniniwala tayo sa walang hanggang apoy na kaparusahan, it makes sin immortal. And number 5, it makes God lose and the devil wins. Mangyayari niyan, talo ang Diyos sa katuwiran at ang diablo mananalo. Mapapalabas niya, malupit nga talaga ang Diyos. Walang hustisya ang Diyos. Kaya maling turo ang tinatawag na eternal torment. Ang sabi ng Biblia ay ganito. Matthew 25:46, at ang mga ito'y mga paparoon sa walang hanggang kaparusahan. Datapwat ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay. Napansin niyo po ang malaki at napakalaking pagkakaiba ng mga pangungusap na yan, yung mga naka-highlight. Iba po yung walang hanggang kaparusahan sa walang hanggang pagpaparusa. Nakita niyo po ang kaibahan nun? Pag sinabing walang hanggang kaparusahan, meaning yung resulta walang hanggan. Nailapat na yung apoy, yung result nun walang hanggan. Hindi po sinasabi dyan, walang hanggang pagpaparusa. Pag sinabing walang hanggang pagpaparusa, tama sila, walang katapusan nga na sinusunog sa apoy. Kasi pagpaparusa. Sa wikang Pilipino pa lang, nakikita na natin ang malaking pagkakaiba. So ang ginamit ni Kristo na salita, walang hanggang kaparusahan, meaning na-achieve na. Natapos na. Resulta yan ng inilapat na justice, tapos na yung mga yan. Iba sa salitang pagpaparusa. Datapwat ika, ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay. Sino lamang ang mayroong walang hanggang buhay? Yung mga matuwid, hindi ang mga masasama. Kaya ito ang dapat nating maintindihan, mga kapatid, mga kaibigan, sa end-time Bible prophecy. Itinutuwid natin yung mga maling isipan tungkol sa hell or impyerno at sa walang hanggang kaparusahan sa apoy. Iba ho ang sinasabi ng Biblia. So masisisi ba ang Diyos kapag napahamak ang tao sa impyerno? Hindi. Kasi nga pag-ibig ng Diyos yun eh. Pakinggan nyo ha. Matthew 23:37. O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinusugo sa kanya. Makailang inibig kong tipunin ang iyong mga anak gaya ng pagtitipo ng inahing manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay ayaw kayo. Ang lahat ng paraan ay ginagawa ng Diyos sa mga tao. Ikinumpara niya ang kanyang sarili sa inahing manok na pagsapit ng dapit hapon ay tinitipo ng inahing manok yung kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak para bigyan sila ng proteksyon. Ako'y tuwan-tuwa dahil ako'y laki ring probinsya, nakikita ko pagka magtatakip silim na, yung mga inahing manok talaga'y tinitipon yung mga sisiw niya sa ilalim ng kanyang mga pakpak
protektado yung kanyang mga sisiw. Hindi mapapahamak ang kanyang mga sisiw. Itinulad ng Diyos ang kanyang sarili sa inahing manok. Pilit niyang tinitipon yung kanyang mga anak. Ayaw niyang may mapahamak kahit isa. Pero sinong umayaw? Yung pilit tinitipon, ayaw talaga ng tao. Ayaw talaga ng masama. Kaya nga, sabi pa ng Panginoon, John 5:40, at ayaw kayong magsilapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. So sino talagang ayaw? Ang tao. Ang taong binigyan na ng Diyos ng lahat. Libreng kaligtasan. Kapangyarihan para makasunod, ngunit ayaw talaga ng tao. Ang buhay na walang hanggan, mga kapatid, mga kaibigan, ayon sa 22:17, ang paanyaya ng Panginoon ay ganito. At ang nakikinig ay magsabi, halika. At ang nauuhaw ay pumarito. Ang may ibig ay kumuhang walang bayad ng tubig ng buhay. Ang paanyaya ni Kristo ay isang napakagaang paanyaya. Ang tao mahilig talaga sa libre, ngunit ito lang ang libreng inaayawan ng tao. Ang tao mahilig sa libre, okay lang yon. Pero kung ang libreng inoffer na ng Diyos, inayawan mo pa, ay hindi ka nga masamang kasama ang Diyos. Hindi ka masaya na kasama ang Diyos. Kaya hindi po ang Diyos ang nagdadala sa tao sa impyerno. Ang desisyon mong umayaw sa Diyos, yan ang nagdadala sa iyo sa kapahamakan. Ang gusto ng Diyos, walang mapahamak kahit isa, kundi ang lahat ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pinipilit ko kayong tipunin na katulad ng inahing manok sa ilalim ng kanyang mga pakpak, yung kanyang mga sisiw. Ayaw kayo. That is why, mga kapatid, mga kaibigan, sa Bible prophecy na ito, sinasabi natin paulit-ulit, nalaman natin yung katotohanan, nalaman natin yung gusto ng Diyos. Ngunit kung mananatili yan na nasa isipan lang natin, na excited tayo, yes, napakinggan ko, ang ganda. Ngunit kung hindi ka mag-decide na tanggapin ng Diyos, mula sa mga oras na ito, baliwala lahat ng napakinggan nyo na yan. Ang gusto ng Diyos ay magkaroon tayo ng experiential knowledge. Yung karanasan sa Kanya na makakasama mo ang Diyos habang ikay nabubuhay, nakikita mo yung Kanyang malasakit sa iyo, sa iyong pamilya, sa lahat ng iyong mga kaibigan, sa mga mahal mo sa buhay. Gusto ng Diyos na maging halimbawa ka sa kanila para sila'y mabiyayaan din ng kabutihang ipinakita sa iyo ng Diyos. Paano mo maipakita ang kabutihang iyon kung ikaw mismo ayaw mag-decide na tanggapin ng Diyos? Kung ikaw mismo nahihiya sa sarili mo na lumakad ayon sa katotohanan? Kung ikaw mismo nag-aalinlangan dahil meron ka pang iniisip na gustong gawin, na ayaw ko pang sumama sa ganito o ganyan dahil baka merong sasabihin ng iba sa akin. Ang iniisip ng tao ay kung ano ang sasabihin ng iba at kung ano at hindi kung ano ang sasabihin ng Diyos sa kanya. Nakakalungkot, di ba? Kaya ang paanyaya ng Panginoon, halika. Ang nauuhaw, pumarito. Ang may ibig, kumuhang walang bayad. Libre. Huwag mo nang hintayin sa punto na sa panahon ng pagdating ni Kristo at namulat ang iyong mga mata, kasama ka ni Satanas na pupuwersahing pasukin ng bayang banal. Which is hindi mangyayari dahil bababa ang apoy galing sa langit at kasama kang masusupok sa hellfire in the near future. This is the Bible truth about hell. Ito po yung turo ng Biblia tungkol sa usapin ng impyerno. Ang impyerno wala pa sa kasalukuyan, pero darating sa panahon ng paghuhukom ni Kristo at ayaw ni Kristong mapunta ka doon. Kung mapunta ka man doon, sarili mong desisyon yan. Mahal ka ng Diyos, kaibigan. Hari nawa, magdesisyon ka ngayong gabi na kilalanin ang katotohanan, mabuhay, batay sa ninanais ng Diyos at tinitiyak ng Diyos sa iyo. Mabubuhay ka sa kapayapaan, mabubuhay ka sa kagalakan, sa gitna ng pagdurusa o mga suliranin na kakaharapin mo kasama ni Kristo. Ngunit ang tinitiyak ni Kristo, sasamahan kanya sa gitna ng apoy ng pagdurusa habang naghihintay sa kanyang malapit ng pagdating upang ang kapayapaan ng Diyos maging karanasan mo mula ngayon hanggang
sa walang hanggan. Pagpalain tayong lahat ng Diyos sa gabi pong ito. Sa ating pong tugon, ating pong awitin ang ating pong theme song. Tayo po lahat ay signs of the end are fast fulfilling. Soon Jesus will return. He will bring to an end all sin and truth, and will take his children home. Are you gladly telling others Jesus loves, Jesus is? Are you living by his word and by his power? By his grace, my friend, let us hold fast to the end, till we see our Savior come again. Signs of the end are fast fulfilling. Soon Jesus will return. He will bring to an end all sin and truth, and will take his children home. Are you gladly telling others Jesus loves, Jesus is? Are you living by his word and by his power? By his grace, my friend, let us hold fast to the end, till we see our Savior come again. Salamat dakilang Diyos sa inyong pagbibigay sa amin ng liwanag tungkol sa isyu o usapin ng impyerno. At nakita namin ang lubos ninyong pag-ibig sa amin na wala kayong nais na mapahamak na tao. Ngunit nakabatay lahat ang aming destinasyon sa aming mga desisyon. Kaya tulungan ang bawat isa, lalo't higit ang aming mga kaibigan, na magpasya, na kilalanin kayo, tanggapin ang inyong dakilang kalooban mula sa mga oras na ito. Mabuhay sila sa pagtatalaga sa inyo upang maranasan ang kapayapaan at kagalakan sa kanilang buhay na kasama kayo hanggang sa kayo'y mahayag sa mga lapap ng langit. Tulungan ang bawat isa sa amin na makauwi sa aming tahanan na ligtas. Samahan kami ng inyong mga makapangyarihang anghel. At muli sa araw ng bukas ay magbigay kayo ng matibay na pasya sa aming mga puso na muling bumalik upang patuloy na tunghayan ang mga katotohanan pananais ninyong mahayag upang ang pananampalataya ng bawat isa ay magtumibay at hindi kami madaya ng kaaway. Salamat sa inyong pagtugon, Ama, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Bukas po ang ating magiging paksa ay patungkol sa counterfeit Jesus o huwad na Jesus. Bukas po natin malalaman yan. Pagpalain tayong lahat.